Alam mo ba na may malaki kang problema kung mag-aantay ka pa maging 60 years old ka para mag-retire ka? Bakit? Tapusin mo tong video na to at ikukwento ko. Bilang 50 years old, na-realize ko napakadelikado pag ang plano mo magre-retiro ka pagdating mo na 60 years old. Papaliwanag ko kung bakit. Unang-una, alam mo ba ng average lifespan ng isang tao, isang Filipino, is 72 years old. Just imagine kung magre-retiro ka ng 60 years old, 12 years na lang yung naiiwan sa'yo para mabuhay ka. Kagaya ng isang average Filipino. At ang tanong doon, yung 72 years na yon or 12 years na matitira sa'yo, nakakasigurado ka ba na healthy ka all throughout, na mamamatay ka habang natutulog ka? Kasi worst case scenario, after mo mag-retire ng 60, dyan na naglalabasan ng mga sakit. As a matter of fact, baka nga, bago ka pa mag-retire, may mga sakit ka na, may mga medications ka na. So imagine, magtatapos ka sa pag-aaral ng 20 years old, 25 years old, let's say 25 years old ka na natapos sa pag-aaral, magtatrabaho ka after mong makagraduate, di ba? So tapos magtatrabaho ka hanggang maging 60 years old ka. So ibig sabihin 35 years ka magtatrabaho. Then ang reward na inaantay mo, na inaasam mo, pagdating mo na 60, magagawa mo na lahat ng gusto mo. Maling-mali. Kasi sinisigurado ko sa inyo, baka hindi mo na kayang gawin yung mga gusto mong gawin. Tingin mo na lang yung mga mas nakakatanda sa'yo. Yung mga nauna sa'yo na maging 60 years old. Tingnan mo kung ano yung lifestyle nila. 'Di ba? Yung alam mo yung mahina na, nag-aantay na lang, naggagamot na lang. So, ano yung pwede maging solusyon? So, ako kasi, na-realize ko yan, late na rin. So, na-realize ko yan, 44 years old ako, na na-realize ko, teka lang, parang hindi ata maganda na ang projection ko, magre-retire ako after 60, titigil ako. Kasi niisip ko, baka nga na-achieve ko yung financial goal ko at the age of 60. Pero yung mga gusto kong gawin, hindi ko na magawa. Kung ngayon ka lang naka-follow do sa page ko, makikita mo ang dami-dami ko ng mga adventures na ginagawa ngayon. Especially nung mag-turn ako ng 50 years old. So sunod-sunod na yung mga adventures na ginagawa ko. So ngayon nga, nandito tayo sa Reef Resort, dito sa may Samal Island, sa may Davao. So ito, trabaho naman to eh. Trabaho at leisure din naman yung ginawa ko. Pero dito ko nare-realize na kung aantayin ko pa mag-60 ako, baka hindi ko na magawa to. Uugod-ugod ako, baka di na ako makapunta sa dagat. 'Di ba? So, ang tanong doon, ano yung solusyon doon sa problema na 'yon? Ito, bagay na bagay ito doon sa mga doon sa mas bata pa na makakapanood. Or kunyari mga 40s ka na, tapos napanood mo to, na-realize mo na may tama ako. Na-realize mo na tama yung sinasabi ko, may pag-asa ka pa. So, paano mo gagawin yon? Kasi, lahat tayo, actually, hindi lahat may retirement plan. Hindi lahat. Tapos, doon sa may mga retirement plan, marami doon, mali rin yung retirement plan nila. Usually, kasi iniintay nila na, magsi-60 ako. Tapos, pagdating ko na 60, makukuha ko yung pension ko, makukuha ko yung lump sum ko. 35 years ka nagtrabaho, tapos pagka-retire mo ng 60, ang iniisip mo, may malaki ako makukuha, may 1 milyon ako makukuha, 2 milyon, ipapasok ko to sa negosyo. Yung iba, kung kailan sila nag-retire, doon sila magsisimula magnegosyo. Pero yun ang problema, hindi magic na solusyon yung negosyo. 'Di ba? Hindi porket nagnegosyo ka, garantiya na yan na magiging maganda yung takbo ng negosyo mo. At may mga proseso yung negosyo. Hindi yan basta-basta na pagpasok mo sa negosyo, unang taon, mayaman ka na kagad, di ba? Hindi ganoon eh. Alam niya ng mga lahat ng nagnenegosyo. Hindi magic ang magnegosyo. So, kung nagre-retire ka na, tapos saka ka pala mag-start magnegosyo, actually, mas matrabaho ang magnegosyo. So kaya ka nga nag-retire para tumigil sa pagtatrabaho, 'di ba? Tapos bigla ka magnenegosyo.
Okay. So, yun yung isa sa mga maling pagpaplano. Dapat pag retire ka, wala ka na dapat gagawin. Ang gagawin mo na lang, hanap ka ng ibang pagkakaabalahan mo, mga activities. Kasi syempre, pagka magkakaedad ka, hindi pa pwedeng stagnant ka lang na wala kang ginagawa. Actually, may panahon ka na ngayon para gawin lahat ng gusto mong gawin. So, maling-mali na aantayin mo pa na mag-retire ka at 60. So, ano yung pwede mong gawin? Umpisa pa lang, pag napanood mo to, ano man yung age mo, bago ka pa mag-50, pwede mo naman simulan. Kagaya ko, ikukwento ko kung ano yung story ko. Paano ko na-afford yung ganitong klaseng lifestyle. So, nagsimula ako na magkaroon ako ng isang maliit na gym. I hope mapakita natin sa video. So, 30 square meters lang yung gym na una kong tinayo. Sa garahe ko lang. Yun, hindi talaga yun, hindi, yung tinayo yung gym na yun, hindi siya tinayo para maging mayaman. Okay, hindi yun ang direction ko para kaya ako siya tinayo. Tinayo ko lang yung gym na yun kasi para lang makasuporta doon sa panggastos namin. Kasi at the age of 30 years old, naging single parent ako sa dalawa kong anak na babae. So mag-isa kong pinalaki yung mga anak kong babae. So mahirap yon kasi nung mga panahon na yon, 30 years old ako, ulila na rin ako sa mga magulang ko noon. So walang susuporta sa akin. So talagang walang aasahan kundi sarili ko. So at that time, meron akong maliit na negosyo na nangungontrata ako ng bubong. Pero naisip ko, magtayo ako ng maliit na gym doon sa bahay ko, sa garahe ko. So doon sa garahe ko, 30 square meters, 5 taon na nag-operate yung gym ko na yon. So magkano lang yung pa-gym ko noon? Pa 20 pesos lang. Pero at that time, kumikita ako between 500 to 800 pesos. Which is, malaki na yon kasi way back 2008, magkano lang yung minimum wage noon? Baka nasa 200 pesos, 300 pesos lang. So, kumikita ako ng 500 to 800 pesos. Hindi naman siya para yumaman ka, pero enough yon para makasurvive ka. Sa pang-araw-araw mo, kasama yung dalawang anak mo. So, after 5 years, doon ko naman na-realize na doon ako nagtayo nung isang malaking gym na. So, yung una kong warehouse gym, kauna-unang warehouse gym sa Pilipinas, yung Gym Republic Cavite City. 1,200 square meters siya. So, ano yun? Pikit mata talaga na sumugal ako. So, fast forward, ngayong 2013 na isimulan yung warehouse gym na yon. Fast forward ngayon 2026, 3 na yung warehouse gym natin. So meron tayo sa Cavite, sa Tarlac at saka sa Lipa. Tapos yung susunod natin hopefully sa Quezon Province. Okay. So doon ko na realize na dati kasi may mga iba kaming pinasok na negosyo na nalugi. So nakita ko yung difference nung gym business kasi dati nagkaroon kami ng bus transportation, nasa transportation kami. So sumakit ang ulo ng mga magulang ko diyan sa pag-ooperate ng bus kasi puwera doon sa nasisira yung mga piyesa, papalitan mo, may problema sa tao. Pag minsan naka-aksidente pa yan, sagot pa yan ng may-ari pagka naka-aksidente, hindi lang basta yung driver. So masakit sa ulo yan. Tapos nagkaroon din kami ng water station, yung kapatid ko. So ang hirap naman yan, meron kang binabantayan palagi ng mga tauhan kasi baka mamaya nakukupitan ka, nawawalan ng tubig. Kasi syempre pagka nag-deliver yung mga tauhan at hindi binigay yung pera, minawalang inventaryo sa'yo, di ba? Tapos ang nanay ko noon, naglagay din kami ng barbecuehan. So ang hirap kasi araw-araw, mamamalengke siya para bumili ng pantinda. Tapos, kung ano yung mabebenta ngayon, bukas, bibili na naman siya. So, paulit-ulit yung cycle. So, nakakapagod yun. Lalo na kung magre-retiro ka, tapos ganun din lang ang gagawin mo. Parang walang sense, di ba? So, ngayon, na-realize ko yung gym business. So, yung gym business kasi, isang beses lang ako namuhunan. Okay? So, isang beses ko lang nilabas yung pera ko, nung inilagay ko na yung negosyo, tumatakbo na siya. Okay? Ang kagandahan pa kasi niyan, hindi ko kailangan tutukan. So, kailangan lang na may sistema ka kung paano mo gagawin yung pagpapatakbo mo doon sa gym business mo. Tapos, pwede mo nang iwan. So, kagaya ko, meron kami mga POS, may door access management system kami na nilalagay doon sa gym. Kaya isipin mo, isa sa Cavite City, isa sa Tarlac City,
isa sa Lipa City, yung gym. Eh, imposible yun na araw-araw mapuntahan ko yun, di ba? So, ang kagandahan dyan ngayon, naiiwan ko yung mga business na yun, kumikita naman siya. Tapos ito yung sabi ko, okay, ano yung maiisip mo na, ano yung pwede mong maisip na pwedeng mangyari kung hindi mo nababantayan yung negosyo mo, di ba? Pwedeng nakukupitan ka. Pero, kagandahan kasi nito sa gym business, kumpara natin sa isang negosyo na may inventory, okay? Kunyari, yung lagi kong kinukumpare yung bigas kasi mas madali siyang ma-quantify. So, kunyari may bigasan ka. Ang unang mong kapital siguro mga 50 na sako ng bigas. 50 na sako ng bigas. Pero araw-araw, nakukupitan ka ng pagpalagay mo ng 10 kilo. Kunyari lang, 10 kilo ng bigas. So, mangyayari niyan, sa 5 araw, isang sako lagi yung yung mawawala sa'yo. Diba? Tapos, ang mangyayari diyan, dahil continuous yung pagnanakaw sa'yo, darating yung panahon, wala ka nang matitirang ipantitinda. Kasi, hindi lang pera yung ninakaw sa'yo nung nagbabantay sa'yo kasi pati yung kapital mo, yung pambili mo ng susunod na bigas. Diba? Hindi katulad sa gym. Sa gym kasi, minsan ka lang kakapital. Let's say merong kumupit sa iyo yung kahera mo. Araw-araw magkano yung 10 kilong bigas? Let's say mga 250 pesos or 500 pesos. Kung 50 pesos isang kilo, 500 pesos araw-araw ang nawawala doon sa bigasan. Sa akin, kunyari nananakawan ako 500 pesos araw-araw din. Kahit pa umabot na isang taon na 500 pesos ng 500 pesos yung ninanakaw nung kahera ko, hindi pa rin nawawala yung kapital ko na andun pa rin yung gym equipment ko. Bukas, makakapagnegosyo pa rin ako. After a year, pwede rin na ako magnegosyo. Pero yung bigas, after ilang panahon na naubos na yung sako niya, hindi na siya makakapagnegosyo kinabukasan. Kami, yung gym business, dire-diretso yun. So, yun ang sabi ko. So, kumbaga, hindi man siya exempted sa pwedeng negosyo na pwedeng nakawan, pwede siyang manakawan. Pero kagandahan nun, tuloy-tuloy pa rin yung negosyo mo. Okay. Ngayon, ito ngayon yun. Paano mo gagawin yan pagka kung magre-retire ka? So ito yung naisip ko. Kailangan mo kasi makapag-build ng passive income mo. So paano mo gagawin yan? Maganda yan pagka bata ka pa, makapag-umpisa ka na makapag-build ng passive income mo. So ito naman yung natutunan ko at ginawa ko kasi. So magandang umpisahan mo to. So ngayon, kunyari nagtatrabaho ka. Let's say kahit 25 years old ka, 30 years old ka. Ang kagandahan kasi niyan, kung nagtatrabaho ka, meron kang member ka ng pag-ibig fund. So utang ka sa bangko, sa pag-ibig na ang pambili mo ng bahay at lupa. Pero make sure na yung bibili mong property, pwede mong tayuan ng negosyo. So ito, kahit anong negosyo, pwede mong ilagay. So, hindi lang gym ang pwede mong ilagay. So kahit kung ano yung gusto mo, kung ano yung hilig mo, lagyan mo bilyaran, lagyan mo ng tindahan, lagyan mo bigasan, whatever. So ako kasi, yun yung ginawa ko. Umutang ako sa bangko ng property, pero nilagyan ko ng negosyo. So naglagay ako ng gym. Kasi kagandaan doon sa gym, kahit may iba akong trabaho, kahit may iba akong negosyo, pwede kong iwan doon sa bahay. Actually nung panahon ko, doon sa garahe ko, yung gym, parang honesty gym yun noon. Kasi wala naman akong tagabantay. May arenola lang doon, hulog mo yung 20 pesos. Kung di ka maghulog, wala akong pakialam. Di naman ako nawawalan. Di ba? So yun sabi ko, 500 to 800 a day kinikita ako noon. So yun maganda doon sa gym business. Pwede mong iliiwan yun doon. Kunyari lang, may pamilya ka na, di ba? 30 years old ka. Tapos, syempre, pag minsan, isa sa mga magulang, hindi nagtatrabaho. Kalimitan si tatay lang nagtatrabaho. Kasi si nanay yung nag-aalaga ng mga bata. Ngayon, pwede mo ngayon, kung naglagay ka ng gym doon, parang si nanay, yun yung trabaho niya. Kumikita pa rin siya nang hindi siya umaalis doon sa bahay at naaasikaso niya yung mga bata, di ba? So ngayon, ganun mangyayari nun. Kagandahan kasi nang may negosyo ka doon sa bahay, let's say may gym ka sa bahay, yun yung magbabayad mismo nung utang mo sa pag-ibig. So kasi kalimitan, maraming nautang kasi sa pag-ibig na ang pambayad nila doon sa loan nila galing sa sweldo nila. Yun naman talaga.
kinagisnan natin yon. Pero mali pala yon. Kasi pwede ka palang matulungan ng property na inutang mo eh. Pwedeng yung inutang mo na property, may negosyo, kumikita, tapos yun yung nagbabayad sa utang mo. Sa akin, sa kaso ko, 5 years to pay kasi kinuha ko na loan. So 5 years na bayaran ko. Pero honestly, hindi lahat ng buwan kayang kitain ng gym yung pambayad doon sa kasi malaki, parang nasa 42,000 yung yung monthly amortization ko doon sa bahay ko, sa 42,000. So honestly, may mga buwan hindi sapat. Pero yun ang maganda doon. Mag-aabono ako konti lang, maliit lang, 'di ba? Tsaka honestly, kung sa normal na sitwasyon, 100% ka talaga dapat ang iaabono ko doon 'di ba? Kasi sa trabaho ko dapat nanggagaling yung kita, yung pambayad doon Pero doon sa sitwasyon na 'yon, konti na lang yung iaabono ko. At ang term ko doon, hindi pa nga siya abono kasi hindi naman siya renta na pagka inabonohan mo, nawawala naman yung pera pag nagre-renta ka, 'di ba? Pero pag nag-abono ka sa monthly amortization, nagiging equity kasi 'yon. So ang ibig sabihin nun, lumiliit ngayon yung utang mo sa bangko at lumalaki naman doon ngayon yung percentage na pag-aari mo doon sa bangko, 'di ba? So ganoon na nangyari. So may mga pagkakataon na nag-aabono ako doon sa sa pambayad ng monthly amortization. Pero fast forward, after 5 years, akin na. So kung nagsisimula ka pa lang at wala kang pang abono na malaki, I suggest instead na kumuha ka ng 5 years to pay, habaan mo. Gawin mo 10 years to pay, 15 years to pay. Lalabas siya siguro mga 10,000 pesos to 15,000 pesos lang yung babayaran mo monthly amortization, 'di ba? Which is sigurado na ako, kayang-kaya ng bayaran ng gym 'yan. Yung na yun. Okay, let's say 10 years to pay mo ginawa 'yon. After 10 years na bayaran mo na. Ang kagandaan pala niyan, kung hindi ka pa umuutang sa bangko o sa Pag-ibig ng property para sa sarili mo, malamang yan naupa ka. So ngayon nakaka-save ka na ng pambayad mo sa upa, 'di ba? Okay. Nagkaroon ka pa ng sarili mong bahay. Dito ngayon yung papasok yung sinasabi ko na retirement na plano mo. So after 10 years ayun na yung property. Yung iba kasi titigil na doon. So satisfied na sila, may bahay na sila, may negosyo na sila. Pero doon ngayon papasok yung leverage Doon talaga papasok ngayon yung mga pagpaplano mo sa retirement. Paano? Kasi, imagine mo, kung nabayaran mo in 10 years time, yung ganong klaseng sistema. May gym, may bahay sa taas, so pwede mo ulitin uli yun. Okay? Imagine 10 years to pay, isang negosyo lang yung ginawa mo, 'di ba? Ngayon gagawin mo, bili ka uli ng utang ka uli sa Pag-ibig, pwede kasi 'yon, or sa bangko. Utang ka uli, tapos 10 years ulit, hindi 10 years to pay, kundi utang ka uli, gawin mong gym or anumang business yung ilalim, pero yung second floor, paupahan mo ngayon yun. Pwede mong iparenta ngayon ng it's either parang apartment or room for rent kasi hindi ka naman doon nakatira, di ba? Kagandahan kasi noon, kumpara doon sa una mong inutang na property, isa lang business ang nagbabayad. Ngayon, actually 3 na doon sa utang mo. Bakit 3? Yung dati mong gym business, tutulong ngayon yun para bayaran yung utang ng bago mong property. Okay. Tapos, doon sa bago mong property, meron ka ulit ang gym. Pero meron ka pa ulit yung paupahan. So, 3 na sila. So, ang mangyayari ngayon nito, dati kung 10 years inabot yung pagbabayad mo ng property, ngayon, baka 5 years na lang. Kasi dati hindi lang 2 kundi 3 ng business yung nagtutulong. 'Di ba? So imagine mo to kung 30 years old ka ngayon, 'di ba? Nag-apply ka for 10 years na loan sa Pag-ibig. So pagdating mo ng 40, bayad mo na 'yon. Okay, utang ka uli. Pag utang mo uli, ngayon mangyayari 5 years to pay na. 'Di ba? 5 years to pay na. So pagdating mo ng 45, 2 na yung properties mo. Okay, 2 na yung properties mo. Titigil ka ba doon? Hindi. 'Di ba? Ang gagawin mo, uutang ka ngayon uli para sa 2 properties. Bakit 2 properties? Kasi mangyayari ngayon 'yan, pag inutang mo yung 2 properties, 4 na negosyo, 4 na properties ang magtutulong-tulong para mabayaran yung utang mo. Actually, hindi 4 na negosyo lalabas doon. Bilangin natin.
So, bawat isang property, bukod dun sa una mong property, dalawang negosyo mailalagay mo doon. So, isang gym at isang paupahan sa taas. So, nung una, merong yung pangalawa mong utang na hindi ka na doon nakatira, so may isang gym tsaka may isang paupahan. Pero ngayon, yung susunod na loan mo, yung pangatlong loan mo, dalawang properties na yung mauutang mo, so magkakaroon yun ng dalawang gym at saka dalawang paupahan. So ilan na ngayon yun? So 3 na yung paupahan mo nasa taas, pero 4 na gym. So 7 negosyo ang meron ka. So imagine mo, sa 7 negosyo na meron ka, kayang-kaya na nilang bayaran yung utang nun, nung pangatlong utang mo. Imagine, in 5 years time, mababayaran mo na yung utang mo na yun, 50 years old ka na. Kagaya ko ngayon, 50 years old ka na. Ngayon, ulit natin, 30 years old ka nagsimula, tapos 10 years to pay, yung utang mo sa Pag-ibig, so 40 years old ka, tapos mo na yung bayaran, yung una mong utang. Okay. Tapos umutang ka uli, isang property uli. Tapos may gym at may bahay paupahan sa taas. So ngayon, instead of paying 10 years to pay, 5 years mo na lang babayaran. Bakit? Kasi may 3 negosyo na nagtutulong-tulong para bayaran ang iisang utang. Diba? So, after 5 years, 45 years old ka na ngayon. So, 45 years old, dalawa na yung properties mo. 'Di ba? Ngayon, hindi ka pa titigil uli. So, uutang ka uli ng 2 pang properties. Yung 2 properties na yon na inutang mo, 7 na ngayon. 7 negosyo na yung magtutulungan para bayaran yung utang ng 2 properties na yun na kaya mong bayaran after 5 years. So, mangyayari niyan ngayon, after 5 years, meron ka ng 4 na properties. 4 na properties na kumikita na may 7 negosyo. So by that time, yun yung sinasabi ko, pwede ka nang tumigil sa pagtatrabaho kasi sobra-sobra na yung kikitain ng 7 negosyo na yun para sa pang-araw-araw mo na pangangailangan. 'Di ba? So yun yung sinasabi ko, imagine mo yan, 30 years old ka, nagsimula, kaya mo nang mag-retire by 50. Pero what if kung mas maaga ka nagsimula at ulitin mo yung cycle, 'di ba? 'Di ba? Kasi sabi ko nga, yung 50 years old ka. Okay, huwag tayo tumigil sa 50. Imagine mo 50 years old ka, meron kang 4 na properties. 4. Eh mayabang ka pa, malakas pa yung loob mo. Pag gusto mo pang umulit-uli ng utang, pwede kang umutang ngayon ng 4 na properties na. 4 na properties na. Ang mangyayari diyan, 8 na lahat yung properties mo. 8 properties na may 16 or 15 na negosyo. 'Di ba? Tapos, yung 8 properties na yon magtutulong-tulong para bayaran yung huli mong utang. So, ang bilis ng cycle. Biro mo, pagdating mo ng 55, ilan na yung properties mo. Pero wag mo nang antayin na maging 55 ka. Kasi sabi ko nga, kung kaya mong mag-retire na mas maaga, kaya mong gawin. Kaya kung ito, pwede mong gawin to kahit na na bata ka pa, na below 25 ka, basta as long as pag-ibig member ka at kaya mo nang umutang ng bayad lupa, pwede mo nang simulan. So medyo napahaba-haba yung kwento ko, pero I hope natapos nyo yung video. Kaya ngayon, mas maiintindihan nyo ako bakit ngayon at the age of 50, sinusulit ko na yung buhay ko. Kasi minsan lang tayo mabubuhay. Ang problema kasi niya, kaya mo pang pagyamanin yung sarili mo paglampas mo ng age ng 50. Pero baka mamaya magising ka na hindi ka na makabangon sa kama, mayaman ka, pero hindi mo na magastos yung pinaghirapan mo na pera. So dapat may goal ka kung anong edad ka dapat tumigil at kung ano yung gagawin mo pagkatapos doon. I hope hindi kayo nahabaan doon sa kwento ko. Ako po si RP ng Jim Tipo. Gandang araw po.